Hindi ka rin siguro nakakapag-aaral ngayon. Hindi ako nakapag-college. Siguro nagtatrabaho din ako muna ngayon. Dati pa rin naman ako. Yung babaeng ano mo na, may crush sa'yo. Ako pa din yung babaeng may crush. Kira. Ano kasi sabi na iba na? What? Ako pa din to. Maalala. Ayun, shoutout guys. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa lahat, ano. Welcome to my YouTube channel, Rosel's KTV. Tayo na nga po, ano, tayo magre-reaction sa isang vlog ni Kalinga Prab. Ito po ay yung part 84 ng EDSI. At ito po ay napakagandang vlog, ano, kasi nag-scout ano ang ating binata at dalaga dito, at saka binalikan nila ano yung kung saan sila nag-start, ano. At ito, umpisahan na po natin, ano. Ito ba yung ano, mga sinasabi nila na ay ano, ayoko na mag-talk. Ganda-ganda. Pinaparinggan ka. Wala, baka busy lang. Bulag. May tindahan na po mga kalingap. May maganda pang bahay. Ito po yung ano, ito yung pinakamalaking pabahay natin at At ayun nga po, ano, pinakita ni Kalinga Prab ano yung tindahan na tapos na. At ito pala yung pinakamalaking pabahay ni Kalinga Prab, ano, pinakamagastos daw sabi ni Kalinga Prab. Pero idiretso nga po natin, ano. Ayos lang. Ikaw. Ikaw, kamusta? Parang magkakilala. Galing ka na? Di pa nga eh. Kaya Nagpa-check up ka na? Ha? Di na kailangan. Kailangan. Nandito na ako. Charis na. Lagyan ko ng konti. Ay, pangalan. Ano niya, di ko nakikita yung ano. Baka ka mahawaan. Alam ko namang focus ka sa study mo. Mamaya mapa-absent ka dahil sa akin. Kawawa naman ang ano, ang wifey na yan. Kamusta ka naman dun? Sa bago mong tinitirhan. Okay man, ano. Close ko na ba ganyan sila, ano. Close mo sila? Kaya, ano, okay man. Ay nako. Okay yun. Wala namang problema sa mga yun. Wala. Hindi naman sila maliga, nakakailang sa pag-aaral doon, bad-influence. Saka tama din yung may taga-update ako. Nagatingin yung sa akin eh. Nagatingin yung sa'yo pala. Nakumantayin mo ako So wala namang problema dun sa ano, sa kinuhaan mo kasi kung meron, di pa tayo. Nung nakaraan, nawalan lang ng tubig. Pero lahat naman daw. Makikiligo nga sana ako nun eh. Kaso, nahiya ako. Mas okay ba doon kaysa sa pag-ano? Kaysa dito, pabalik-balik? Oo, kasi ano, pag vacant time namin, makaka-uwi ako agad. Kakapahinga pa. Okay ka lang? Wait, parang namumula ka. Diyan. May sakit ka na? May sakit ka ba? Wala. Parehas na yata tayo may sakit eh. Alam mo muna, ikaw ang reason kung bakit wala ka. Ikaw baga ang blasyon ko. Wow. Nag-aalala din ako kay Kuya kasi ano, marami naman mga naglalabas na ano, yung mga hindi nakakaintindi kay Kuya. Tsaka ano, yung mga At ayun nga guys, ano, nagkita sila ni Kalinga Edo ano sa loob na ng bahay, ano. Talagang pinaupo niya si Kalinga Edo at kinumusta, ano, na kung kumusta na si Kalinga Edo kasi nga talagang nagkasakit siya, no, nung nakaraang mga araw. Pero okay na si Kalinga Edo kasi nga ayun, nakita na sila ni Biancy, ano. Sabi nga ni Biancy, ano, okay na daw kasi nandun na siya, di ba? At napag-usapan nila, ano, kinumusta ni Kalinga Edo kung kumusta, ano, yung kanilang apartment, kung okay lang ba daw, ano. Pero minsan pala, no, nawawala ng
tubig doon, ano, kaya naisip ni Beyonce na makiligo muna, ano, kanakalinga pedo. Pwede naman yun, ano, Bibi Beyonce. Pagsabi ka lang, ano, nandun naman ang Nanay Ellen, di ba? At okay lang daw naman, ano, si Beyonce, ano, nakasama ang mga beneficiary ni Kalinga Pedo. Kasi mababait din naman yun, ano, yung mga beneficiary ni Kalinga Pedo, kaya siguro nagkakasundo na sila, ano, di ba? At ayun, napag-usapan din nila yung tungkol, ano, sa issue, ano, kay Kalinga Prab na yung gawaan ni Makagago, ano. At naaawa itong si Beyonce kay Kalinga Prab dahil binabas, ano, doon sa pambabash at pagsilip, ano, sa mga ginagawa ni Kalinga Prab na hindi naman, ano, totoo na ganon sa mga sinasabi, ano, sa mga napabasa ni Makagago. At ayun, ano, at idiretso na po natin, no? Ito yung bakod na ginagawa ko. Ay, oo nga, ganda. Ay, bakod na. Hanggang likuran na, bro. Ayan, o. Sting! Ang ganda, tara. Tara. Paikot Salamat na po talaga. sa mga tumulong kay Beyonce. Papabakuran siya. Yung bahay pala nila, hindi siya. At ayun guys, ano, habang nag-uusap, ano, si Kalinga Pedo at si Beyonce doon sa loob, ano, ay ipinakita ni Kalinga Prab yung buong lote, ano, nung bahay ni Beyonce, at nakita niya na talagang okay na yung bakod, ano, at talagang matibay, ano, solid yung naging bakod ng bahay ni Beyonce, ano. Salamat po, ano, sa mga tumulong, sa mga nag-sponsor, ano, ng pabakod sa bahay ni Beyonce, ano po. At idiretso na po natin, ano, doon sa talagang pag-i-scout nilang dalawa, no, ni Kalinga Pedo at ni Beyonce. Ito po, may konting pakilig po dito itong dalawa. Teka po, panoorin na po natin. Ayun, yes, so ayan po guys. Kami po ngayon ang tawag dito, replacement ng Hagibis, ang EDSI. Pupuntahan po natin ang tatlong bata. Tutulungan po namin siya at kikiligin po ang aming katabi. Parang dati lang, di ba? Pag naglalabas tayo, pag nag-i-scout tayo. Naalala mo yung ano yung kay Ate Mary Joy? Oo, ganun. Ganun ang mga moment. Ayan po. Parang dito lang yun eh. Nasigsig yan, taas. Teka lang. Wow! Yeah. Gusto mo palit tayo? Dito. Diyan. Ang sarap. Paakyat po kami ngayon sa bundok. Sanay ka naman sa ganito eh. Parang ito yung... Kulang na ako sa exercise ay. Bilis na hinga din. Hindi ka na kasi nakakano eh. Nakapag-scout eh. Kaya nga, hindi mo na ako sinasama baga. Ikaw din nakasama ako. Talaga to. Saan yun? Dito? So yun guys, naliligaw po kami. Grabe naman guys. Adudas. Napaka-ano nito. Hello. Hi. Kamusta? Sweet. Kamusta dito? Wala. Ano, Totoy, kamusta? Sila pala yung ano, tinatawag na ano. Yung tatlong magkakapatid na kamukha si Makisig ba yun? Ito si Totoy yun, no? First time ko din makita ito ngayon. Dito pala kayo nakatira, Toy? Ba't parang medyo... Ano to, parang... Ang liit masyado nitong bahay niyo, no? Tatahimik ka. Sobrang tuktok pati ng bundok ng ano nyo, Pag sa bahay, madadaldal po yan. Ay, madadaldal pa to? Ang kalaro po yan ng kapatid ko ay. Bakit parang nag-iisa kayo? Asan yung mga magulang nyo? Si Mama po nagtatrabaho na po sa Naga. Ay, si mama mo? Si Mama po, Mm-mm. sa langit na po. Ah,
Wala na. Hindi na nagulat ako. Dito muna kayo tayo. Upo muna kayo. Dito tayo. Dito tayo. May pasalubong kami para sa inyo mga bata. Ayan o. Si Ate Biancy. Thank you po Ate Biancy. Sa akin, hindi kayo matengke. Ang pagod dito buhatin ha. Ang layo, taas-taas itong bahay nyo. Hiningan ako. Saka pati nainggit ako. Nagyakap kayo kay Biancy. Ay. Nais na niyo ako doon ah. Nais na niyo ako doon. Naunahan niyo ako. Group hug. Siya nga pala, bakit kayong tatlo lang? Sino nagbabantay sa inyo dito, mga tutoy? Yung po tatlo, sabi ni Papa, matrabaho siya para may pangkain kami. Kailan nyo uuwi? Ha? August Mamaya. 30 po. Ay, August 30, napakatagal pa nun ha. Kakasimula pa lang ng buwan. Ito mga batang to, kaya nilang mag-ano. Kaya nilang masila lang. Ay di, wala nagbabantay sa inyo, kayo lang. Ayun. Ayun. Kasi talaga yun na ako. Napakabuti ng asawa. Magkuha po kami. Asawa ko yan, Joy. Napapanood ko po kayo ang kanta po. Hindi ka ba nakapasok sa bahay niyan? Ano yung picture ko eh. Sino Nakapasok ko. Ay, dahil pala. Napanood mo kami? Tinanong ako niya, hindi ko asawa daw kita. Nakita yung mga picture. Nakilig ka? Bangon po kayo. At ayun guys, no, kita natin ang kanilang kaswitan sa bawat isa, no, may pakapit-kapit pa si Kalinga Pedro kay Biancy, ano. Pero napakataas talaga no nung kanilang inakyat na yun, ano. Talagang ganun, no, matarik siya, no. Pero narating naman nila yung bahay ng mga bata, ano. Talagang nagyakapan sila kay Biancy kasi kilala nga nila yung si Biancy. At yung pala ay mga naging kalaro ni Biancy doon sa kanila nung mga nakaraang panahon, di ba? Kalaro ng mga kapatid ni Biancy. At ang susunod po natin ay yung pagdaan nila doon sa dating bahay ni Biancy kung saan nagsimula ang lahat, di ba? Sa kanila ni Kalinga Pedro. Kung saan maraming pagpapakilig ang nangyayari doon sa bahay na yun at sa tabing dagat. Ano po? At ito, umpisa na. Dali na intro. Pakit natin Oo. mga dala tayong package. May dalang package at kung ano-ano pa. Nangyari. Parang bumalik sa dati yung bahay mo. Nung dating bahay na bagong scout sa'yo. Ganito yun, di ba? Ano ba yan? Pagkaramdam. Yun, na-realize ko po yun talaga na malaki po yung pinagbago po. Noon at ngayon po, baga kuya. Dahil po sa Kalingap. Masakit din po para sa akin na nababash pa po kayo kahit hindi man po nila alam yung mga ginagawa po ninyong pagtulong po baga sa amin. Okay lang yun. Focus na lang. Ang ano ko naman is focus na lang ako sa inyo, sa mga beneficiaries ko na sa akin kasi okay na sa akin na makita nila mismo sa inyo yung talagang ginagawa ng Team Kalingap. Hindi ko na kailangan magsalita pa para pagtanggol yung sarili. Kayo na mismo yung yung makitaan nila. Kanyang patunay. Kaya ayaw natin sila, lang yan, hindi naman nila alam talaga yung mga nangyayari. Oo, yun. Tara. Biancy. Binulo si Biancy. Nakakamiss lang kasi talaga, bro. Romeo, pawak nito. Nakakamiss lang talaga na yung dito tayo ulit. Na-vlog. Minsan inabot pa tayo ng uulan dito. Nagabot tayo ng madilim na, di ba? Lalabas ito si Biancy. Sila Ato at wala na. Na-miss ko yung sila Ato. Wala palang dito, Biancy? Walang nakatira. Sayang naman. Gusto mo po yan po ito Paayos, repair. Pero wag na muna kasi hindi man sa po man inyo. muna kuya. Hindi man pati ito sa inyo, baka masayang lang. Tsaka wala pa pong seawall. Yan. Parang po baga. Sayang din. Kamis dito sa lugar na to talaga.
Dami, Miss ko din ito. dami magandang alaala. Nagtatambay dito. Masaya lang. No? Lalo na pag andyan ka sa bahay niya. Di ba? Miss ko din kasi ano, iba na kasi dun eh. Doon hindi na ako nakakalabas-labas. Sa bahay niyo doon? Kasi di ko man mag-aalam pa yung mga tao doon kung ano. Sa bagay. Iba doon? Dito, Dito din, iba na. Ito mo, pabayaan na pag madahon na. iba na dito. Ang bilis ng ano. Ang bilis ng panahon, no? Siguro, di ko alam. Siguro naisip mo, hindi magiging ganito kaganda ang buhay mo kung hindi ka natagpuan, no? Or hindi ka siguro nakakapag-aaral ngayon. Hindi ako nakakapag-college. Siguro nagtatrabaho din ako muna ngayon. Dati pa rin naman ako. Yung babaeng ano mo na, may crush siya sa'yo. Ako pa din yung babaeng may crush. Kira. Ano kasi sabi na iba na. What? Ako pa din to. Maalala natin yung pinanggalingan natin. Namiss ka ng... Namiss kita. Namiss mo ba ako? Siyempre. Siyempre. Oo naman. Oo. 3 weeks na rin tayo hindi nagkita eh. Pinagkita. Oo, Oo nga, no? Miss ka na ng mga viewers mo. miss ko na din sila. Ako, hindi lang sila. Hindi lang sila na miss ko. Kasama ka. Ikaw ang miss ko talaga. Kaso nahihiya ako pumunta minsan sa inyo eh. Bakit naman? Doon. Saan? Doon sa ano? Taisan? Sa bagong tinitirahan mo. Bakit naman? Siyempre, kailangan mo nang makapokus, no? Hindi ka madalang bisita. Hindi na bisita. Namisita ako. Kaso wala ata ako. Hindi. Alam mo naman. Hindi ko na napapabayaan. Hindi ko na. Alam mo na eh. Oo. Si Javi. Hindi pala sa mga ano. Yung sa pinapanalam ko. Kaya ako tumataba ay. Ay, doon na ako bumakabawi eh. Kain. Doon na ako bumabawi sa oras na hindi ka makita. Alam kong palagi kang pabaya minsan sa pagkain. Hindi. Kaya tinatanong ko yung mga kasama mo doon kung Baka bang pabaya to? Naba na. Laki ng test niya. hindi. Akala ko nga nagtitigilan ko yan ng pang MC. Yung ano natin. Titingin. Nalungkot ako. Nalungkot ka. Oo. Totoo ba yan? Ano baga? Hindi, yun kung ano. Oo. Uy, sabihin mo lagi yun ah. Bakit yan kinakanta dito? Ayos ah. Ano ba yan? Sakto ah. Pati ba naman dito? Nakikisama talaga ang magkataw. Tara na. Oo. Doon tayo sa bahay. Ano doon. Ayun guys, naalaala nila, yung bahay na yun talaga na talagang napakasaya lagi doon, lalo na nung nandun sina Kuya Ato, Kuya Yoyo, 'di ba? Yung pagbubukas ng mga package, 'di ba? May mga kantahan pa dong naganap, 'di ba? May mga pagluto-luto pa doon, 'di ba? Doon sa may ano ba yung puno doon? Talisay ba 'yun? 'Di ba? Talagang grabe yung sinabi ni Biancy kay Kalinga Edo na siya pa rin daw naman yun siya yung babae na crush si Kalinga Edo, siya pa rin daw yun hindi na naman daw nagbabago.
Pambira talaga ito si Beyonce. At guys, naniniwala ba kayo na 3 weeks silang hindi nagkita? Pambira. Imposible wari ang kanilang sinasabi na yan, di ba? At nakakapaghatid ng chubby, di ba? Di ba? Nasabi niya yan, di ba? At kada hatid ba ng chubby, wala ba si Beyonce doon? Grabe naman. May pabulaklak pa, di ba? Minsan. At ayun, talagang kilig pa rin ang hatid nitong dalawang ito doon sa pagbalik nila doon sa dating bahay ni Beyonce. At ito pa, nakita natin yung isang inahin na baboy andun na buntis pala yun, di ba? At talagang dire-diretso na ang kanilang pinagkakakitaan pamilya, di ba? At ang isusunod po natin ay yung pagbabalik nila dun sa bahay nila at kinausap ni na Beshi si nanay at may tinanong itong mga to kay nanay. Ito po, panoorin po natin. Nagtatanong lang kami kasi syempre ang dami bagang mga lumalabas na rumor, mga about po kay Boss KR kasi naririnig po kasi namin. So, totoo po bang na-abuse po kayo ng Kalingap? Hindi naman, wala naman na gano'n na dahil ginagawa yung Kalingap naman, di ba? Wala naman talagang gano'n na. Ang dami po kasing naglalabas na yung na-abuse daw po kayo. Ano po yung kasi ang alam ko pag abuse, yung talagang masasama na yung gawa, ibaga yung parang sinasaktan yung bata, parang pinipilit yung bata na gawin na tapos yung parang hindi na maganda yung ginagawa na tulad baga sa mga palabas talagang abuse po talaga. Oo, abuse kasi yung iba. So, gusto lang po kasi namin na sa iyo mismo manggaling kasi si Boss KR po kasi Hindi siya talaga nagsasalita sa mga ganyan. hindi tahimik Gusto namin meron yun nga na naririnig ko nga yung mga balitang gano'n, parang masakit naman sa loob na gano'n. Siyempre natulungan kami tapos magiging masama si Rob, kaya yun nga parang hindi na lang namin pinapansin yung mga gano'n issue. So ano po masasabi niyo sa mga nambabash po? Kasi yung experience niyo po. Oo, sa mga yun nga, sa mga namabash, lalo na kay Kalingap Rob, yun nga, nakakatulong naman si Rob sa mga tao, lalo na sa amin. Sobrang laki ng pinagbago namin sa buhay. Yung na nakapag-aaral yung mga maraming bata, may mga scholar, ang daming napagawa ng bahay na sobrang hirap talaga nung gaya namin. Laking tulong si Kalingap Rob sa mga mahihirap, at saka si Kuya Bal. So, po talagang wala naman abuse na nangyayari. Wala naman gano'n. Kasi kung may abuse na nangyayari, kahit kaming mga magulang, syempre, hindi kami papayag na ma-abuse yung anak namin ng gano'n. Kahit kami, kumbaga, hindi namin kukonsintihin kung may abuse na nangyayari. Wala naman. Wala naman kaming nakikita ng gano'n na Kaya yung mga nagsasabi ng gano'n, hindi nila alam yung mga sinasalita nila na nakakasakit sila ng damdamin. At yun nga, hindi nila alam na nakakatulong yung tao sa mga mahihirap na sinisira nila. Yun lang po ang gusto namin malaman na mula galing sa inyo. Kasi wala talaga din magtatanggol kundi kayo din po talaga. Kakaawa nga naman yung mga yung mga gano'n na basher. Kasi kayo din po di ba na-apektuhan din po kayo kasi Tsaka may basher din na hindi gaano maano lang magsalita. Parang below the belt na. Tsaka para sa akin lang, kayo po yung mas nakakaalam sa sarili nyo and yung sa ginagawa po ni Kalingap Rob. Di ba po? Kaya yun, mas maganda talagang ganito po na naitanong namin sa si ma'am, matagal ko na po talaga itong gustong gawin. Itong pagkakataon ito, gusto namin itanong sa Adonis na kasi wala naman po iba talagang magtatanggol kay Boss KR kundi kayo lang. Ayun po at yun sabihin ko po. Maraming salamat po sa inyo. Ano po? isa kayo sa nagpatunay na wala mong ganun. Wala naman talagang abuse na nangyayari kasi
sobra naman yung mga balita na gano'n na ano, tsaka yung pinagsasabi kay Rab. Nakakatulong naman sa mga mahihirap. Tapos doon na lang sila kumakaan. Kasi kung abuse yan, hindi papayag yung mga magulang na ganunin yung mga bata. Alangan yung anak mo, ipahamak mo sa ano, hindi. At saka alam naman namin na mapagkakatiwalaan si Rab, kaya itinitiwala namin yung anak namin. Kami yung nakakaalam, hindi sila. Kaya hindi silang magsalita ng mga ganyan na paratang. Marami pong salamat, Nanay. At ayun guys, ang sagot ng nanay ni Biancy, walang abuse na nagaganap sa kanilang anak. At malinaw din na talagang si Kalingap Rab ay mapapagkatiwalaan tulad ng sabi ng nanay ni Biancy. At walang nagaganap na abuse, di ba? Tulad ng mga paratang ng ilang mga bumabatikos kay Kalingap Rab at kay Kuya Val. Malinis na tumutulong ang mag-ama. At yun ang dapat nyong malaman. Huwag kayong bumasi sa mga comment na kung saan nanggagaling yung mga bad comment doon, na alam naman natin galing sa mga anti-Kalingap. Ayun, hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction dito sa vlog ni Kalingap Rab sa part 84 ng EDSI. Ayun, hanggang sa muli pong pagbablog. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.